Sinimulan na nga po ni Klay Thompson ang kanyang mga ginagawang practice ngayong off-season sa loob ng facility ng Dallas Mavericks. Bali, sisiguraduhin niya na mas maganda ang kanyang performance ngayong taon upang matulungan ang team na makapasok sa playoffs ng West. Ngunit sa kabila ng pangakong ito ni Klay, may ilan pa rin naman ngang duda sa kanyang kakayahan na maging consistent at manatiling healthy. Kaya may insider nga ang nagsabi plano pa rin ng coaching staff na ibangko si Klay Thompson kapag nag-struggle na naman ito sa kanyang shooting katulad ng nangyari last season. Alam rin naman nila na isa sa mga kahinaan ng Dallas ngayon ay ang kawalan ng perimeter defense, especially ang starting lineup. Kaya posibleng una siya sa tanggalin o ibangko ni Coach Jason Kidd kapag hindi gumana ang first unit sa unang mga laro, lalo pat isa siya sa mga hindi gaano ka-effective pagdating sa depensa, sabayan mo pa ng kanyang pag-struggle sa opensa para sa kanilang team na Dallas Mavericks. Samantala, desidido talaga mga idol na pamunuan ng PBA na patawan ng 3-year ban ang mga players na maglalaro ng overseas kesa sa kanilang liga. Bukod dyan, gumagawa rin naman ang PBA ngayon ng paraan para mahikayat ang ilang mga local players at local na college players na dumiretso agad sa PBA imbis na maglaro sa ibang bansa sa pakikipag-partnership nila sa UAAP at maging sa NCAA. Para nga sa kaalaman ng lahat, una nga sa mga tatamaan ng bagong rule na ito ng PBA ay sina Kai Sotto, Arvin Tolentino, Jamie Malonzo at si Kiefer Avena. Pero para nga sa inyong kalaman, ang apat ngang ito ay mas pinili muna ang mas mataas na sahod kesa sa PBA. Sa parte ni Kai Sotto, meron nga itong pinirmahang kontrata na 46 million pesos bilang parte ng Koshigaya Alpha sa Japan. Pangalawa, meron rin naman ngang 3-year deal si Arvin Tolentino sa Seoul SK Knight na pinaniniwala ang aabot ng 44 million pesos. Pangatlo, si Jamie Malonzo na pumirma ng 2-year deal, 2 million per month sa Kyoto Hanaris ng Japan B-League, at hindi rin naman madadama ni Kiefer Avena ang kanyang 3-year ban sa PBA, lalo pat 5 taon na nga itong naglalaro sa Japan kung saan meron siya ditong sweldo na umaabot ng 35 million pesos hanggang sa 40 million pesos annually. Bukod sa kanilang sweldo, napakalaki rin naman ang nakukuha nila ditong experience para mapalakas at mapa-improve ang kanilang mga laro. Alam naman natin na kung ikaw ang nasa posisyon nito, kung may offer sa ganon, i-grab mo nga talaga. Napakalayo pa rin ang agwat ng sahod kung ikukumpara sa PBA. Ang sahod nga nila ngayon ay maraming taon pa nilang gagawin at paglalaruan sa PBA kung ikukumpara ito.